Hello everyone! Umuulan ngayon and today is November 1, 2024. Ang bilis. I can't believe it's already November 2024. Hindi ko na maalala yung last time na nag-upload ako ng vlog. This vlog is actually supposed to be done and uploaded August 2024. My birthday month. So taas yung kamay ng mga feeling main character dyan, ng mga Leo, represented by the sun, which is the center of the solar system. I have been in hiatus from uploading in social media kasi a lot of things has happened. Like, gusto kong emphasize a lot. It made me rethink everything in my life, especially yung pag-upload ng content in social media or creating content in social media. I have been in hiatus also because I focused on my job sa work ko in order to distract myself from everything that has happened to me this year. I also gained weight. Ito ba yung mukha ko? Oh my God, at taba. Meron na ulit akong chubby cheeks dyan. Dati, wala na yan. Pero yan, bumalik lahat ng weight ko. It's because laging nakaupo sa office. Tapos yung mga office mates ko, walang ibang ginawa kundi magmukbang. Dati yung mga damit ko, size XS to S, pero ngayon nasa medium na ako. So I'm also working out on that kasi it frustrates me na sumisikip yung mga damit ko. This year has been a year of rebuilding everything, rediscovering life, rediscovering myself. It's a really humbling experience, no? Kasi minsan akala natin na alam na natin lahat in life, but then something happens which makes us realize na there's really a lot to learn pa in life. Ang daming nangyari na, alam mo, hindi ko rin akalaing mangyayari ever in my life. But nonetheless, sobrang bait ng Panginoon. Ang underrated na blessing nung buhay pa tayo. 'Di ba? I mean, yung buhay ka pa kasi ang daming hindi nakakauwi sa pamilya nila ng ligtas, ng buhay. Ang daming nag-aagaw buhay sa ER and yet, here I am. Buhay pa rin ako. Meron akong bahay, nakakain naman ako regularly. So, for me, that's such a really big blessing. So, I still look for things to be thankful for sa Panginoon. Especially, nasa kahalalan pa rin ako. And my family is doing well. Buhay at malakas pa rin yung mom ko at 53 years old. So, lately, nag-drive na siya ng e-bike. Sinasakay niya doon yung lolo ko, and then meron din siyang newfound group, nag-zumba na siya. So for me, that's a really good outlet for her time and socialization din. Since yung mom ko, parang wala siyang face na gano'n sa buhay niya. Meron siyang group of friends, lumalabas sila, but right now, she's able to do that. I'm also happy for my sister. She's doing good with her current job, and she's being really taken care of, in my opinion, ng boyfriend niya. So, for me, it's really good relationship, which makes me also happy para sa kanya. Masasabi kong I've never been this close to my family. Because of this year, I feel like it also brought us closer together. What we have right now is something na talagang tinetreasure ko. I want to thank my family for being with me through everything in my life. Hindi kami perfect, madami kaming mga naging misunderstandings, especially when all of us were younger because we didn't know better. But as we aged together, I think mas naging okay yung understanding namin sa isa't isa. It's also because we chose to be more transparent and honest with each other. We really discuss everything, we really communicate everything with each other. So, mas nagkakaintindihan kami right now. My office mates as well, I want to thank them kasi grabe, they keep my sanity in check. They keep me sane through everything. Despite heavy workloads and all, they support me through everything. Mas madalas ko silang nakakasama more than my family since my family is far from me. So, mas nakakasama ko talaga yung office mates ko. I'm really happy sa work ko. I get to do what I love, which is leadership and development, training, and at the same time, I get to work with the nicest people around. They're not the nicest for me dahil they always take my side or they always say I'm right. I actually love them for being very honest with me. They make me see things very objectively. Ganun kasi yung gusto ko yung mga tao na kaya sa aking sabihin when I'm doing something wrong or
when I'm acting in such a bad way, when I'm doing something bad. So they're there for me to tell me those things. Of course, I'd like to thank God for giving me the strength, actually. Giving me the strength to continue and move forward kahit daming times na naisip ko, meron pa ba akong patutunguhan, meron pa ba akong kalalagyan. Even there are times na I really don't want to continue in life, I want to give up and quit. Pero I still choose to see the positive side of things, and I think that's because God gives me, sustains me with strength. So I still firmly hold on to the belief na He will make everything right in His time. Akala nyo lang, ang saya ko palagi sa mga vlog na ina-upload ko, walang problema. Pero alam nyo, ang masasabi ko lang, isang lesson as well that I learned this year was hindi lahat ng nakikita nyo sa social media totoo. Hindi nyo nakikita yung behind the scenes nun. So a person might be smiling in front of the camera and all, pero hindi nyo alam na that person might be having the hardest time or day of his or her life. Ayoko namang mag-upload ng umiyak ako or wasak ako. That's just not my brand. That's just not my thing. And because of those lessons, I really thought about this. No, na parang when it comes to private, personal life, I really wanna keep things low-key. Kasi unlike before, na every kilos, galaw, nararamdaman ko, broadcasted, alam ng lahat. It could get really, really messy. I don't have hate or anything against anyone. Actually, I want peace and happiness for everyone. Kasi yung dalawang bagay na yun, peace and happiness, I think sa panahon ngayon, yun yung totoong luxury. So, I also want to thank people who has been there for me before, during, and after everything that has happened to me this year. You guys know who you are. Maraming salamat for accepting me, respecting me, and loving me for who I am, for what I am, for everything that has happened with all of my decisions, mistakes, faults, success, downs, ups, lahat in life. Maraming salamat sa inyo, especially sa iyo na nanonood ngayon, whether nanonood ka ngayon for chismis or nanonood ka genuinely because you would like to watch my vlog, support my vlog, or you genuinely want to know what's up, what's happening with me. Maraming salamat. So, there you go. Enjoy my comeback vlog. This is what happened during my birth month, August 2024. Enjoy! Leading to the days of my birthday, wala akong ibang ginawa kundi kumain. Kain dito, kain dyan, hindi ko rin alam. Kaya din ang taba-taba ako talaga ngayon. From 42 kilograms at the start of this year, I'm at 48 kilograms right now. So, ano nangyari, di ba? Ito ang nangyari. Kain dito, kain dyan. Ayan, panibagong kain na naman. Lagi akong kumakain with my friends. Hindi ko na alam kung bad influence na ba sila sa akin, Chas. Pero definitely, I'm now working out on my gained weight dahil nag-iiba na yung sizes ng damit ko. August is also the month when I recorded my first ever music video with Home Credit Band as their member. So, ayun, I really had fun with them at pagkatapos nun, ayan, more kain pa rin. Bakit ganon? Yung mga healthy na pagkain like itong fruit shake ang mahal, isang cup 170, daig mo pa yung presyo sa nag-rice, although healthy siya. So, I met with one of my best friends para ayusan niya ako ng buhok dito sa gusto ko sanang mangyari na photo shoot for my 31st birthday. Actually, gusto ko sana tong gawin ng 30th birthday ko to mark my 3rd decade on earth, diba? Kaso, kinapos tayo ng budget noon. But this year, talagang pinilit ko na kahit self-shoot studio man lang, magawa ko to. And I'm really happy with the output and the results kasi finally, ayan, nagawa ko siya to commemorate my 30th year on earth. After dyan, pumunta kami dito sa Nam Nam where we ate Vietnamese pho. So, yun daw yung pronunciation dun sa PHO, pho. And believe it or not, nagkasakit pa ako a few days before my birthday.
It's just that hindi ako fan mag-take ng picture sa loob ng ospital. Pero na-confine ako, nasweruhan all by myself. Yes, mag-isa ako. At pagkatapos niyan, ayan, diretso pa rin tayo sa work. Syempre, work is life. At syempre, ang hindi mawawala sa yearly routine ko, ang aking birthday project. Angel's Burger, nakakailang taon na ako sa inyo. Baka naman next year, pwedeng sponsored na kahit half. Cheers! So, dito sa birthday project ko, namimigay ako ng food sa mga nakikita kong nangangailangan sa streets. Pwedeng mga grab rider, pwedeng mga street dwellers. Minsan lang talaga nakakasad kasi ang lakas ng pakiramdam ko na parang, alam mo yun, galing sila sa sindikato, ganyan. Kasi isa lang yung bigyan mo, mamaya magsisilapitan na sila, ang dami, dudumugin ka. Alam mo yun, magkakakilala daw sila, pamilya daw sila, galing SM Fairview. Paano sila nakarating ng Timog? Wala pa akong nakitang pamilya na nagko-commute para lang mamalimos. You know what I mean? Anyway, sinamahan ako ng workmates ko dito, kaya after nito, nag-treat ako ng dinner sa kanila dito sa Timog Food Plaza, or minsan tinatawag nila tong Dampa. On the spot, iluluto yung mga in-order nyo, and nakapackage na siya, at sa murang halaga, ang dami mo na talagang ma-order dito. Yung workmate mo nagtatrabaho kahit lahat na sa galaan. Wala akong papalagay. Wala iba vlog ko. Asa ba din, di ba? August 16. So, hindi ko sure kung maririnig yung audio ko dito. Ito ko ngayon sa Starbucks, sa Timog. Daming kaganapang nangyayari. Pero, ayan, ilang araw na lang ba? 3, 4, 5 days to go before my 31st. Ito, kasama ko si Juice. Tagal naman yung artist. At kasama ko din yung workmates ko. Ayan. Yan sila. Okay, si Mommy Steph at si Rona, si Romeo at si Marvin. Ayan. Ayan, so sige, tignan pa natin ang mga mangyayari sa... Kasi nga, pag malakas yung hangin doon sa ano... Okay, may sinasabi siya, guys. Pag malakas yung hangin doon sa pagpasok namin walang Bertis, gumagano yung buhok ko. Nahirap, tumatakbo ako, nakipaghabulan ako. Kaya sabi ko, boss, ikilihan mo konti yung bangs para pag humangin. ng konti. Ilan yung binawas, kapatid? Di ba, ginanon. Ito, mahaba daw dito. Boss, medyo mahaba yung dito mo, kaya di pumapantay. Bawasan natin. At least, di ba, binawasan. August 18, long weekend, nagpunta kami ng Zambales for a beach trip. Ay, pangalan ako dito. Ay mo na, Hindi mag-aalaga So, dito tayo ngayon sa Bataan. Stopover, August 18. Papunta kami ng Zambales ng workmates ko. So, makakapag-dagat din, makakapag-beach din. So, sila pa rin yan. Si Jubes, Nolan, and si Ernest. Nagpakulay pa siya ng buhok, guys, para sa lakad na to. At si Mami Steph. At mga mangyayari mamaya. We stayed at Balay Idiyay Baybay. It's a beachfront resort in Cabangan, Zambales. Ang bongga, 'di ba? May drone shot kami. Ganyan talaga kapag high-tech yung leader nyo. Thanks, Boss Romel. So, ito yung harap ng beach. Beachfront talaga yung resort. Grabe, sobrang ganda. Yung tubig, kalmado lang. Perfect for swimming. Hindi siya for surfing. Tapos, yung sand is grayish white na super fine. Hindi siya mabato. At ayan, pagdating namin, nag-start na kami sa pagiging mga master chef at ito ang mga ihaw boys na nakasunog pa ng ilang liempo. Pero na perfect din naman yung ihaw, lalo na dun sa isda. Hanggang sa dumating na nga ang dinner time at grabe, ang sarap talagang kumain. Lalo na kapag mahaba yung biyahe, tapos pagdating niya sa beach, alam mo yon, habang naririnig mo yung waves ng beach. Yes, good morning. Yes.
Ayun sila. Good morning! Good morning! Oh, Hello! Wait. yes! Ay! Ano ba si Nolan? Nawala siya. Oh. Good thing meron silang cafe dito at included sa rates nila ang breakfast. Ate! Salamat po! At syempre, walang katapusang kwentuhan pa rin over breakfast at nagtuloy-tuloy na nga sa karaoke session na naman. Nais makapiling, nais mayakap ka sa tuwina. 1, 2, 3! Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat ikaw sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napabaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. At syempre di makukumpleto ang pagpunta sa dagat kung walang pagdadrama na magaganap. Ang sarap kayang magmuni-muni sa harap ng beach. Yung tipong iisipin mo lahat ng mga nangyari sa taon na lumipas sa buhay mo. So happy and so grateful for all the blessings. At syempre bago bumalik ng Maynila at bago bumiyahe, kain muna ulit. Lalo na dahil ang dami pa naming natira. At napakahaba naman talaga ng biyahe mula Zambales, tipong 4 hours. Kaya pagdating ng stopover, ayan na naman kami sa lamon at pagkain sa Jollibee. Say hello sa kaibigan mong tutulala na lang sa pagod minsan. At di pa talaga sila nakontento sa Jollibee, nag-Starbucks pa kami. At in fairness sa NLEX branch na to ng Starbucks, grabe, ang ganda at ang lawak. Ang sarap magkape dito with friends. At dito na nga naganap ang birthday shenanigans. At syempre ito, napasabit ako sa team building ng isang team bilang wala akong magawa sa buhay ng araw na yan. Ayan, sumama na lang ako sa kanila. Ang happy-happy nila, no? Bahala na kayo manghula kung bakit sobrang ang saya-saya nila dyan. Bago tawag ba kayo, pinagkakapulo ko sa sumibat. Mag-withdraw muna. Ang saya lang kasi worth it yung leave ko. Akala ko walang mangyayari sa leave ko that day. Pero dahil naisabit pa ako dito, nakakain ako ng libre, tapos pinag-pray pa nila ako. At kinabukasan, ayan, kain na naman. Diyos ko, nag-hotpot at panibagong cake na naman, panibagong kantahan na naman. I'm really grateful for the people na nakapaligid sa akin sa phase ng buhay ko na to because I really feel supported and cared for. And for the first time in forever, mula nang pinanganak ako, biglang hindi holiday yung birthday ko. Biglang minove, kaya yung birthday ko na dati-rati wala naman talagang pasok, nagkaroon ng pasok. So pumasok ako sa office at nagkaroon ng mga surprises sa akin during that day. From long distance friends up to workmates na talagang nag-abala at nagbigay sa akin sa birthday ko. So I'm really, really touched and grateful. Na-achieve ko na nga ang bucket list ko na makadungaw dyan sa taas ng sunroof. At after kong makomplete ang bucket list item ko na yan, eto na naman, kain na naman tayo this time sa Tablo. So, totoo pala lahat ng reviews dito. Ang lalaki talaga ng servings at ang sarap ng food. At eto, may mga pahabol pa sa aking birthday na nagbigay ng mga regalo.
At sa mismong araw ng birthday ko, ang ginawa ko ay, ayan, kumain pa rin, tapos sumama sa mga kaibigan sa hideout. Alam nyo, itry nyo dito, friends. Grabe, sulit yung pagpunta nyo dyan kasi talagang sasakit ang tiyan nyo sa kakatawa. At syempre, hindi mawawala ang time with family. At Ano oras po tayo alis? Di ba hapon? 4? Oo. Saan ba kami yung tuwa? Ito na, yung company car ni Ate Hana. Saan ba kami Na si Iba nang nagdadrive. Saan ba kami tuwa? Bukod sa kapatid ko, lumuwas din ang mommy ko. Hi! Mama! Ganda naman yan, Charles. Ay! Birthday. Ah! Thank you! I love you, moms. Sobrang excited, nag-unbox agad ng regalo. Love it! Pero ang sikip sa akin. So, specialty daw to ng San Pablo, Laguna. Ano? Kulawo? Gulawo. Sarap. Say hi to my pimples. Ayan sila. Kagabi lang sila tumubo. So, ito yung, hello, nag-hello talaga siya. Ito yung kulawo. Ang sarap, grabe. Si hi to my pimples. Dali pa sila dyan. Ang sarap. So, meron siyang gata. Tapos puso ng saging, talong. May lasa siyang parang inihaw. Ganon. Nothing beats quality time with family, lalo na at minsan-minsan lang talaga kami makumpletong magkakasama. Kaya I'm really happy na nandito sila for my birthday. So, we went out together at nagbonding sa Thai Royal Spa. So, nagpamassage kaming magkakasama and after that, we proceeded to dinner sa Sundays sa may Maginhawa. Ang sarap ng masahe pero yung food sa Sundays medyo hit or miss. Slightly nagregret ako kasi for its price, ang konti ng mga serving. And hit or miss talaga yung lasa ng food nila. Pero pinaka natuwa ako sa pa-surprise cake ng kapatid ko. To be honest, this is the first time na sinurprise ako ng family ko and aminado rin naman sila. So this birthday is really, really special for me. And this ends my vlog. Hope to see you on the next one.